Welcome to Caparazo Podcast, where we brew conversations around slices of people's life stories and testimonies, all while enjoying a cup of coffee. All right, guys, so I hope you are excited as I am because in this episode, we are doubling the fun. That's right, not just one, but two special guests will be joining us on this third episode. So, without further ado, allow me to introduce our special guest in this episode. He is a youth pastor and one of the leaders of Eternal Hope International Ministry Church, along with his lovely wife, who is also a key member of the same church and the head of children's ministry, Pastor Warren and Sister Ami Guyab. Hey, welcome. Welcome to Caparazo Podcast, Guyab Couple. Yes, Yes, thank thank you, you for Karil. having us. Thank you for... Okay ba kayo, guys? Praise God. O sige, coffee cheer muna before we start. Cheers! Yes, yay! Alright, so... Talaga uminom talaga ako. Okay, so syempre, before we dive into our conversation, let's start or let's kick things off with something fun and light to help our viewers and listeners get to know you both better. So we will play a game. Ay, hindi nyo to alam. we will play a game. It's an infamous game for couples on YouTube. It's called How Well Do You Know Each Other? Okay ba kayo doon? Pero with a twist, instead of using paper and pen, you have to answer the question simultaneously. So basically, you'll be facing away from each other, and then when I ask a question, and then when I say go, you have to turn and face to your partner, and of course, you have to say the answer at the same time. So basically, the challenge is to give the same answer at the same time to test how well do they know each other. Ready na ba kayo? All right, G for the G couple. Oy. Okay, so let's begin. Facing each other away from each other. Ayan. Okay. Okay, for the first question. How many years have you been married? In 3, 2, 1, go! 7. Ay, wow. Ang ganda ng pagkaka-7 niya, no? Ni Ate Ami. Next question. What year did you get married? Go! 2016. 2016. Ay, parang nagkamali pa ata. Hindi. Hindi. Okay, next question. Ito medyo lumilevel up yung mga question natin. Name Pastor Warren's favorite food in 3, 2, 1, go! Adobo. Kasi adobo lagi ko niluluto. Oo nga, no? Sabi Pero gusto ko rin yung sabi ni nilaga eh. Pastor Warren, bakit ka ba pala desisyon? Favorite niya yun. Di ba nilaga? Yung kasi lagi ko niluluto sa Adobo. kanya. O, pero nakain naman niya. Chicken adobo. Hindi, masarap siya magluto ng adobo. Wow, as a wife. Okay, next question. What is Sister Ami's favorite color? Go. Pink. Wow, galing, 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 galing. So far, isa pa lang mali nyo. Wow. Ito. Medyo trivial to. Name the place where you both first met. Go. Saan siya yun? Sa school. Oo nga, no? Schoolmate kasi pala kami. Hindi, yung ano kasi, nag-meet again kami after for a long many years. Okay. May explanation. Sa Century Mall? Sunshine mo sa Taguig. Sunshine Mall Sa sa Taguig. Taguig. Okay. So, classmates kayo before? Schoolmate Schoolmate. kami. Ahead siya sa akin ng 1 year. That time, I was first year high school and siya is sophomore, second year high school. Saan school? Sa kayo? Gabi Christian Missionary School. Sa Talaga? Missionary school? Christian school siya. And
Nag-start kasi yun, parang recognition day. And then, ang advisor namin, ang sabi, kukuha sila sa first year and second year na magka-partner sa folk dance. And then kami dalawa yung magka-partner. Yun. First Folk time dance na pala ang nahawakan ko yung kamay niya. And nakakatuwa kasi sabi ko sa mga friends ko, sabi ko, naku, maghahawa ka ng kamay yun. Sabi ko, sana yung yung unang makakahawak ng kamay ko, siya yung maging first boyfriend ko. Pero hindi siya yung first boyfriend. At least husband. Last and only. Okay. Interesting. Interesting missionary school pala kayo. Next. Ito. What is Sister Amy's all-time favorite movie? Go. Serendipity. Hindi niya alam. Notebook. Hindi ko alam yung nakalimutan ko yung title. Sabi ko, Okay, sige. Ito, medyo fun tong question na to. If Pastor Warren were to become an actor, what genre of movie would he make? Go. Action. Wow. Ay, si Coco Martin. Wow. At saka si FPJ. Kaya pang probinsyano tayo. May iba na ngayon eh. Ano ba yung ngayon? Batang Quiapo. Oh, wow, Batang Quiapo. Pang action star pala si Kuya Wars. When we're talking about stability or resilience of relationship, and especially romantic ones, it is crucial to bring in the aspect of a godly relationship. Pero how would you define a godly relationship? I can say that a godly relationship, yun nga sabi ko nga kanina, it must be God-centered, Christ-centered, na it should be Jesus Christ is the center of every relationship. Para maging masabi ba natin na Mas victorious or successful yung Lasting, relationship, yes. diba? Talagang tatagal yung mga nangyayari in circular world siguro dahil yun wala silang maybe Jesus Christ is not the center of the relationship. So isa yun it's very essential sa lalo na sa mag-partner o mag-couple na must be Jesus Christ the center of the relationship. Yes. And I appreciate na yung parehas yung sagot, parang harmoniously you emphasize yung first having a relationship with God, of course, and as a product of that, once you are in a godly relationship, it entails a higher level of commitment. And lagi natin tong naririnig sa mga church seminar. We always hear this, that love is not a function of emotion, but it's a decision of the will. Diba po? And how has your shared faith, kasi minention nyo about God, about having a relationship with God, how has your shared faith deepened your commitment to each other? Sorry. Para sa akin yung makita mo na yung partner mo, both of you have same faith or same faith with the Lord, that you are both together, embrace the love of Jesus Christ. So it's big impact para sa isa't isa na makikita mo yung partner mo, parehas kayong nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita mo yung partner mo na parehas kayong, alam mo yun, you're praying together, you are sharing your devotion each other, tapos iba pa rin kasi yung iba pa rin yung parehas kayo ng pananampalataya, iba pa rin yung parehas kayo ng paniniwala. Kaya yung kagaya niyan, yung faith namin sa isa't isa, yung paniniwala namin na every time na nag-share kami ng mga devotion namin, malaking impact sa amin daily, kasi nga when we are
praying together every morning. Paggising namin, bago kami bumangon, magpipray muna kami. So, doon namin, doon kami nagkakaroon ng intimate, masabi ng intimate communion sa isa't isa, especially sa ganoon na rin sa Panginoon, kasi nga we are praying together. And in ano naman, devotion naman, actually sa umaga medyo mahirap lang kasi papasok na, so wala nang time. Ang ginagawa na lang namin, we are devotion separately, pero magtatawagan kami niyan para ano ba yung devotion, ano ba yung revelation sa ng Panginoon sa araw na to, yung devotion na Panginoon, yung ganon. So when you are sharing each other talaga, parang wow, sabi ko nga I really thank the Lord to have yung binigay niya yung to give me this women, no, yung parehas kami ng pananampalataya, and na ano mo na yung alam mo yung anong tawag doon, Para kayong having a common foundation of values and principles kasi, 'di ba? parang ang sarap i-reminisce yung gano'n na parehas kayo ng pananampalataya, and of course you are growing together with the Lord. Yes. And as a couple, no, dapat you should have one spirit, one mind, one heart talaga. Ang ganda nun, parang yung definition nyo ng having a relationship, na deepen, a godly relationship, na deepen siya kasi sabi nga ni Pastor Wars, you both are on the same page. And that common or same, parang shared spiritual grounding, kind of help you both navigate yung life's challenges with similar mindset. Importante kasi yun, di ba? And sinabi nga actually that's my next question. How do you integrate prayer and devotion, practically speaking, in your lives together as a couple? Ikaw naman, Ate Ams, kasi minention ni Pastor Wars na morning pala, nagpipray kayo together, holding hands. Ay, ikaw naman, Ate Ams, ano sa palagay mga practical na ginagawa nyo in terms of prayer and devotion? Siyempre, bago matulog, talagang minimake sure talaga namin na magpipray kami. And then, pagkagising, talagang bago kami bumangon, talagang magpipray kami. Kahit hindi pa nakahilamos. Talagang, kasi yun nga, 'di ba, ang sarap ng feeling na pagkagising mo sa umaga, yung makikita mo yung Katabi mo. pagka-open ng eyes mo, talagang makikita mo yung taong mahal mo. Yung taong bumuo sa life mo, sa buhay Naiyak ako. mo. Ako'y naiyak. Ang sarap ng feeling ng ganun eh. Tapos, you pray together. And then, syempre, bukod doon, yung nakikita mo siya na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sarap ng feeling nun kasi kahit pati ikaw Encourage. may encourage ka eh. Yes. And yun, even sa pagkain, ng dinner, ng lunch, yun, we have to Share. Yes. Nag-share kayo ng mga devotion notes. And kapag sinusundo niya ako sa gabi, talagang magkakwentuhan kami yun. And then, praise God din kasi minsan may mga talaga, yung nakakalimutan mo or hindi mo pa nababasa, maaano niya din. Na siya, okay talaga. Yung mga ganon, na nadadagdagan din yung mo, yung knowledge mo. Kasi nga, nag-share siya sa akin. Ang ganda nun. And highlight nyo you've mentioned the word prayer, no? Actually, meron akong nabasa somewhere that prayer daw is, I have it with me, prayer daw is the shared language of the heart where faith, hope, and love intertwine, guiding partners towards deeper intimacy with each other and with God. And yun yung exact na dinescribe nyo ni Pastor Warren. Praise God. Diba? Tama yun. And could you share to us a particular story where you felt yung relationship nyo was tested? Because I'm sure not like other couples, right? Hindi laging same kayo ng perspective over something. So,
Can you share to us a story where you felt your relationship was tested and how the presence of God in your lives played a crucial role for both of you to overcome it? Siguro share ko every time na magkakaroon kami ng misunderstanding. Actually, ibang-iba na kasi siya ngayon. Para lang malaman nyo, before pa kami ikasal, we've been 7 years boyfriend and girlfriend. So, before we encounter Jesus Christ or we embrace Jesus Christ as our Lord and personal Savior, iba pa yung namin iba pa yung kumaga perspective. So, every time na mag-aaway kami talagang ibang-iba. Minsan nga nagmumurahan pa kami sa isa't isa. Ganun kami dati. Tapos minsan ako pag mabilis ako magalit, pag nagalit ako, iiwan ko siya sa isang lugar na kahit siya lang mag-isa, iiwan ko siya, tapos di ko siya babalikan. Nung One time talaga, nag-away kami, pinababa niya ako ng sasakyan. Parang movie yun. Hindi mo ba sinabing stop the car? Hindi, nakamotor lang ako. Talagang Bumaba. oo. Pero ngayon, di ba, yung once na si Jesus na yung yung naghahari sa heart mo, siya na yung nagbibigay sa'yo ng yung wisdom na gift ko sa yan regalo ko sa yan Although meron kayong misunderstanding, but you have to love your wife, you have to love your partner, you have to, alam mo yon, yung kailangan ipakita mo sa kanya na kung gaano siya ka-importante sa'yo. Kaya, syempre, sa mga kalalakihan, alam naman natin na minsan talaga, kailangan din natin kami yung unang mag-sorry, pero nagsusorry din naman sila. Nagsusorry din naman yung mga babae. Pero ang kasi doon, hindi mo na kailangan yung pride. Kasi yun yung gift sa'yo ng Panginoon. It kills daw the relationship. Oo. Kailangan pakita mo kung gaano mo kamahal yung asawa mo. Kahit na mayroong hindi pagkakaunawaan, masusolve naman yan sa isang lalo na si Jesus yung yung sentro ng relasyon ng bawat isa, di ba? Naalala ko lang yung isang Proverbs, di ba? He who finds wife finds a treasure. Di ba? Ikaw, Ate Ams, meron ka bang gustong i-share? At in addition to sa sinabi ni Pastor Wars. Actually kasi ako kasi yung ma-pride sa aming dalawa Pero praise God si Lord talaga tinuturuan tayo Talagang si Lord yung nagbabago sa atin Na hindi natin pinipilit, talagang kusa siya Talagang before talaga pag nag-aaway kami talagang hindi ko siya iniimik, hindi ko siya Pero praise God ngayon kapag talaga mayroon kaming misunderstanding, kapag may hindi kami pagkakaunawaan, talagang nadadaan siya sa pag-uusap talaga. And yun, after nun pag-uusapan namin kung Gentle communication. oo, na yung talaga namin kung saan nagsimula talaga yun. Sit down conversation. Hindi, actually lay down nga. Kasi pagpatulog na Alam mo kasi, ikaw talaga may kasalanan na mga ganon. Sabay talikod. Siguro i-share ko na rin kung paano si Lord yung nag-guide sa amin as a couple, as a marriage couple. Sa ngayon, sa totoo lang, di ba, kung papansinin nyo, we've been married for 7 years, pero still we don't have a baby. Siguro, share ko na rin as a testimony kung paano si Lord yung kumilos sa buhay namin. Actually, medyo matagal na akala namin kasi si Ami lang mayroong problema, may PCOS siya, pero nung hindi pala yun yung pinaka-problem, may problema pala yun sa akin kasi nung nagpa-check kami, mayroon akong sabi nga yung kung yung percent, yung count ng sperm count, ang percent lang sa akin is 0.02. So talagang parang napakalabo. But
But I really praise the Lord kasi God comfort us. Kumbaga, pinakita niya sa amin kung paano ba dapat mag-respond sa mga ganung bagay. Na dapat, alam mo yon, hindi mo naman kailangan na malungkot, sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan malungkot. And patuloy lang and gagamitin ka ng Panginoon. And sabi nga 'di ba, yung plan natin napakaganda, marami tayong mga magagandang plano, but God's plan is better than our plan. More than So we yun could yung ever imagine. yun yung pinanghahawakan namin. Although sa ngayon wala pa, but we hold on the promise of the Lord. Kung ano man yung plano niya para sa amin, then nandun pa rin, nandun lang kami. Yun lang yung pinanghahawakan namin. And we really praise the Lord kasi alam mo yun, tinuruan kami kung paano namin i-handle yung ganong sitwasyon. Lalo na para sa akin. I'm just curious, when you received that news from the doctor, ano yung unang in-impress sa'yo ng Lord? Actually, sabi ko, ang sabi kasi ng doctor, wala nang ibang chance kundi IVF daw. Pero yung IVF, pa yun yun lang pinaka-chance, pero medyo parang 50-50 pa yun. Wala pang Sabi ko, at least sabi ko, I praise God, at least merong May 50. may chance pa rin. Pero sabi ko, Lord, alam ko naman na ikaw pa rin yung Giver of life. Oo, sabi ko, although nalungkot ako, but sabi ko sa kanya, Lord, comfort me that time, sabi ko sa kanya. And kahit anong mangyari, I will continue to praise you, sabi ko sa kanya. Ang ganda. Magpapagamit pa rin kami sa iyo. Kahit kung ano yung pagkakalob mo sa amin, hanggang doon, yun lang, edi patuloy pa rin kami na magpupuri at magpapagamit sa iyo. Ang ganda. Ikaw, Ate Ams. Alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako marunong mag-comfort ng tao. Pero talagang, siguro, God's na rin talaga na si Lord talaga yung kumilos kung paano ko siya i-comfort, kung paano ko sa kanya iparamdam na you're still not you're still not parang yung masasabi mo na hindi ka kulang. And ano man yung kaya mong ibigay o hindi kaya mong ibigay, I still love you. Andito pa rin ako para sa'yo. Okay. Iyak ako. Pinipigilan ko yung iyak ko. I'm just curious lang uli. Ano yung love language ni Pastor Wars? Paano mo siya na-comfort? Words of affirmation ba? Or was it physical, hug and kiss? Or quality time? Or binigyan mo siya ng gift? Ano kasi siya service. Talagang simpleng ipagluto ko lang siya ng itlog, ipagtimpla ko siya ng kape. Sobrang Masaya na. na-appreciate. Oo. Napupunang love tank. And syempre, rin talaga, Hug. yung words of affirmation talagang like kung nasabi sa kanya na mahal ko siya, kung gaano ko siya kamahal. Ang ganda. Sabi nga kasi nila, may mga friends ako nagsasabi ang OA daw kapag lagi ka mag-I love you. Kasi nga parang lagi lang kayo magkasama sa bahay, bakit pa kayo nag-I love you? Pero ko kasi na dapat pala everyday ipaparanas mo, ipaparamdam mo, or ipapaalam mo sa taong mahal mo na kung gaano mo siyang kamahal. Kasi hindi natin alam kung kailan sasabihin ni Lord na hanggang dito na lang yung life niya. Para at least, di ba, hanggang nabubuhay siya, alam niya kung gaano mo siya Remind mo. kamahal. Kasi overtime kasi yung kilig, bumababa din siya, di ba? Nagpa-plateau siya, or minsan nasa climax pero bumababa. So, syempre, yung pagbibigay, kasi ako din, I used to be, wow. Words of affirmation din ako actually. And para sa akin, iba talaga yung sinasabi sa'yo verbally. Iba rin naman talaga yung action. Pero yung verbally na, mas nagiging klarado na, sobrang na-appreciate ako. Kahit nga yung word na thank you or ang ganda mo today, di ba? Ganon. Ginaganon mo ba siya, Pastor Wars? Yeah. Okay, so moving forward, actually, I mentioned earlier na this is our 3rd episode. And actually, we've thought na ang
fitting title for third episode of Kaperaso is Third Wheel. But it's not what you might think. Kasi may negative connotation na kapag third wheel kasi it's that awkward extra person in a relationship. But instead, in this episode, we've kind of given a different definition or a unique context pag sinabi nating third wheel. So I just want to highlight to our dear viewers and listeners that when we say and when we refer to third wheel, we are actually talking about God as the central figure of the relationship. And it's not just putting God in the picture, it's really making God the anchor and the mediator between two people in a relationship. So that said, Pastor Wars and Ate Ams, my next question is, looking back, how do you think God has been the third wheel in your love story? Actually, gaya nga ng sinabi mo, pag sinabing, yun nga, baka misinterpret niya, pag sinabing third wheel, parang yung nasa likod lang, parang hindi siya yung priority, di ba, third wheel. Pero, I can say na si Lord talaga yung isa siya sa naging kasama namin bilang mag-asawa, bilang mag-partner. Kasi nga kung wala si Jesus siguro sa buhay namin, baka wala kami dito ngayon or baka hindi tayo nagkakilala kasi iba yung kung gaya nga ng nakwento ko kanina na yung buhay namin dati na wala pa si Jesus Christ sa buhay namin, yung life namin bilang boyfriend and girlfriend pa dati is different na ngayon eh. So ngayon talaga na I can say that God is there as a third wheel na as kasama namin, who is our comforter every time na merong misunderstanding sa relationship namin. Nandyan siya as our friend na pag kailangan namin ng masasabihan ng mga hinaing namin, God is always there. Alam namin na nandyan lang siya, nakasama namin. Kaya nga sabi ko lagi that it's very important that must be Christ is the center of our relationship. Kasi alam mo na meron kayong kasama, hindi kayo lang. Na lahat ng problema na may experience natin, masosolve nyo kasama si Lord sa buhay nyo. Hindi lang siya nasa backseat ng car, nasa driver's seat siya. Tama, di ba? Kumbaga, yung masabi kong third wheel na kasama mo siya, kasama nyo lumalakad, kumbaga in yung sinasabi nga na in a right path, na kasama namin ng Panginoon. And we are really praise the Lord kasi dahil nga na nakilala namin siya and then we experience kung gaano siya kabuti sa buhay namin. And actually kung i-share lang namin yung story namin, medyo talaga mahaba, pero na-share ko na rin naman yun sa sa every Bible study seminars. Pero sabi ko nga, Lord, talagang napakabuti mo sa amin dalawa. Pinapakita mo talaga kung paano si Lord kumilos sa buhay namin. And I really testify kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay, kung paano siya kabuti sa buhay namin mag-asawa. Hindi namin siguro mararating yung ganito kung gaano kami close each other and also deeper with the Lord kung wala siya. Hindi namin maarating yung kung ano meron kami with sa relasyon namin sa Panginoon. God is the ultimate author of every love story. Yes, talaga. Pastor Wars and Ate Ams, do you have any advice to our listeners or viewers, especially those who are single or maybe in the dating stage? May advice ko lang siguro sa mga single and in the dating stage. Siguro, I can say that you have to find someone who really love Jesus more than he or she loves you. Kasi yun yung parang pinaka
most important thing sa isang relasyon, na dapat yung matatagpuan mong masasabi mong partner in life mo. Alam mo na for the first time na mahal niya ang Panginoong Hesus sa buhay niya. And doon na yun, tuloy-tuloy na yun. And I can say that yung love na ipapakita niya sa'yo is genuine. That love Christ-like. Christ-like, Yes. di ba? And lagi ko nga sinasabi na yung life verse ko, yung Proverbs 9:10, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Imagine mo na yung mahal mo may takot sa Diyos. Yung wisdom ng Panginoon nasa kanya. And yung kung paano siya mag-respond sa isang relasyon, talagang masasabi mo na he or she is guided with the Lord, or with our Lord Jesus Christ. Kaya napaka importante na dapat makakilala o makamit tayo ng taong alam natin na mahal niya ang Panginoong Hesus. Yeah. Amen. And ang sarap din ng feeling, no, na yung magiging partner mo or yung when you're dating someone, yung malapit kay Lord. Yun nga sabi nga ni Warren na talagang inuuna si Lord. And ang sarap sa feeling, no, na nakikita mo yung taong mahal mo or yung taong nagmamahal sa iyo is parehas kayo nagsiserve kay Lord. And yung tao na yun is he or she is helping you na lalong mapalapit kay Lord, hindi mapalayo. Ang ganda. So, there you have it. Wala tayong madadagdag. Napakaganda. Another inspiring and encouraging testimony to reflect on, especially in this time and age where, breakups and divorce are rampant and seem all too common. May we all find hope that by putting God as the center of our personal lives and the center of our relationship, He will lead us, guide us, and sustain us. So I hope you have been blessed, and see you in our next episode.